Sa loob lamang ng ilang sandali mga kapitbahay, ang ikalawang bahagi ng ating FSL at ito ang ating Insights Second Hour. Saturday Live! Ito ang ating bahagi ng pakikipag-ugnayan sa inyo mga kapitbahay natin. Ugnayan! Pakinggan! At kasama po ang inyong abang lingkod, laging naglilingkod sa sambayanan. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating FSL. Ang ating mga kuro-kuro, ang ating palapalagay, ang ating opinyon na base sa mga prueba, base sa mga dokumento na ating tangan-tangan. Insight, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga kababayan kong mahal, may kaugnayan dito sa nalantad ng Manila Times na I don't know kung ano ang purpose ng pagkakalantad nito sabagat ito po ay inilantad lamang ng iisang periodiko, ang Manila Times. Alam naman natin na ang Manila Times ay pugad ng ilang mga kolumnista na kung magkakaminsan ay nalilihis ng landasin. Ang ilan dito ay mga kumakampi sa Chinese Communist Party at sumasangkay sa mga propaganda ng mga ito. Ang issue natin ngayon ay Oplan Horus. Kung ito man ay hoax o kaya invento lamang o kaya ito ay totoo, ito ay mabuti sa ating mga mamamayang mga Pilipino. I will tell you why. Sa loob ng isang oras na usapan natin, paliliwanag ko sa inyo mga kababayan ko, bakit itong Oplan Horus na ito ay benefisyado ang mga mamamayang Pilipino. May kaugnayan ito sa ating dynastiyang problema sa bansa. So dito sa Oplan Horus na ito, at least kung ito'y mananagumpay, sabi ko na nga whether this is a hoax or real, kung susuportahan ito ng taong bayan at managumpay, one political dynasty family down. Mababawasan tayo. At ang laban dito should be one at a time. Unahin natin yung mga matatayog ang kanilang mga katatayuan. Ano itong Oplan Horus na ito na pinag-uusapan natin mga kababayan ko? Well, sabi ko na nga ang Manila Times the other day, Abril 23 actually. Abril 23 ay naglantad ng isang scoop news. Kumbaga exclusive na balita na only ang Manila Times ang nakasagap. Isang pinalusot, leaked document na kung saan, ayon dito sa Manila Times, it outlines the campaign strategies of the administration, BBM, sa madaling sabi. But, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, going into the final 3 weeks before the May 12 elections, including a push to impeach Vice President Sara Duterte and to have candidates she supports disqualified from the elections. Ayon pa rito sa isang paragraph na galing mismo ito sa Manila Times, sabi pa dito, the document titled Mid-Election Campaign Sprint Action Plan, designed by House Majority Leader Manuel Jose Dolipe, who is also the Executive Vice President of the Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas EMD, and highlights the key objectives of what they call Oplan Horus. Yun ang bahagi
ng artikulo na inilathala ng Manila Times. Yan ay may petsa na 23 ng buwan ng Abril. Manila Times. Exclusive item ng Manila Times. Ngayon, noong Abril 30, 3 days ago, Abril 30. 30 is Martes. Noong Abril 30, ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD ay hiniling sa National Bureau of Investigation, NBI, na hanapin, i-track down ang pinanggalingan ng fabricated document na ito, na kung tawagan ay open horse. Sa madalit sabi, pinabubulaanan ni Mr. Dalipe at ng Lakas CMD na sila ang may gawa nitong open horse na ito that falsely link the House of Representatives, especially Majority Leader Manuel Jose Dalipe, to the alleged political ploy. In the April 23 letter, ito yung sinabi ko na sa iyo kanina, addressed to NBI Director Jaime Santiago, Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco, said the document published in the Manila Times and spread widely on social media. Ito na yung mga burluloy na mga vloggers, mga troll farms, and spread widely on social media, contains Dalipe's forged signature and has caused, sabi nila, significant reputational damage. Hindi lamang sa Lakas CMD, kundi personal kay Congressman Dalipe. Kaya dahilan dito ang Lakas CMD ay nanawagan at sinabing ang dokumento na ito ay clearly maliwanag na fraudulent, at hiningi sa NBI na imbestigahan ng posibleng identity ng mga tao behind sa pagpapakalat na ito ng libelous violation of the Cyber Crime Prevention Act, sabi ni Dalipe. So yun ho ang pag-uusapan natin ngayon. Sabi ko na nga kanina, whether it is true or not, whether si Dalipe ang pinagmulan o galing sa gawa-gawang maniobra ng mga nandiyan sa administrasyon ni Sara Duterte, to the Filipino people and to me. Sa akin, walang kausa sa akin kung saan ang galing. The fact of the matter is, importante sa akin ang issue mismo. Itong tinatawag nilang Oplan Horrors na ito. So ano nga ba ang Oplan Horrors? Pinagsikapan nating hanapin yung eksaktong original na memorandum na ito na sabi nila ay galing kay Mr. Dalipe. Again, uulitin ko, sa akin, whether it's a hoax or not, to me, it doesn't matter, and hindi rin importante ito sa ating mga mamamayang Pilipino. Ang importante, ito mismo na memorandum na ito. Ang laman nito ang mahalaga. Totoo man ito sa hindi, ito siguro'y dapat nating gawin. Tayo, kayo na mga Pilipino, especially na ang eleksyon ay next week na. Ilaganap natin ang Oplan Horrors na ito. Ano ang laman ito? Well, dalawang bahagi lamang kinuha ko doon sa mahabang dokumento. Actually, ito ay 2 pages na dokumento ng Oplan Horrors signed by Jose Dalipe, Jose M. Dalipe, member, Lakas CMD. Dalawang pahina ito Ang heading nito ay Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Mid-Election Action Plan.
Unahin ko itong dalawa lang na bahagi ang aking kinuha rito. Mahaba ito eh. Ang gusto ko lang na ipaabot sa inyo mga kababayan, and for a very important reason. Una, how to attack. Tandaan ninyo ang title ulit. Ang title niya ay Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Pero para sa akin, etong eleksyon na ito ay starting point lamang. Gawin natin ito hanggang 2028. How to attack. Sabi rito sa memorandum na ito, action plan. How to attack. Number 1, ICC arrest plan. Dapat ang PNP, ang PEDA, HRC, ang Kongreso work with Senator Antonio Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte. Nilagyan ko ito ng note dito, done. Nasa The Hague na si Duterte. Ikalawa, domestic investigation dyan sa Pilipinas. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC must continue the ongoing investigation on drug war and confidential fund investigation. Ito'y ongoing. Nakabimbin sa Kongreso, nakabimbin sa Senado. Pangatlo, launched impeachment. Ongoing na rin ito. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget like AKAP, TUPAD, AX. Ongoing na rin ito. And then, weakened the Duterte Alliance. Ito, importante ito, mga kababayan ko. Especially na ito ang punto ng eleksyon dito sa, ano itong sabi ng title nila? Sa Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Sabi ko na nga, hindi lamang ito sa eleksyon. Pero ngayong eleksyon na ito, it's a crucial thing kung bakit ipaliliwanag natin yan habang uusad ang ating palatuntunan. Pero sa action plan nila, how to attack. Number 4, pahinain ang mga alyansya ng pamilya ng Duterte. Weaken the Duterte alliances. Action plan against Kibuloy, against KOJC, completed. Nasa bilanggo na si Kibuloy eh. Pero naghahanap pa ng boto ninyo. Fight back Duterte and the Kibuloy group by information campaign on drug war, on smuggling and private military. Yan ang how to attack the Duterte group ayon dito sa master plan. Now, ikalawa, following strategies and moves. Ito ang mga iniuutos na kailangan gawin. Yung una, paano nila sasawatain, paano sasalakayin itong mga grupo ng mga Duterte. Itong ikalawa, following strategies and moves. Sabi rito, number 1, speed of impeachment on Senate using the fund for later release to win Senate votes through Senate President Chis Escudero. Dapat pabilisin. Hikayatin na maging mabilis ang impeachment case labang kay Sara. Yan ang mga estratehiyang dapat gawin. Ikalawa, pull down booming ratings of Duterte candidates. Kailangan sawatain, ikontra ang anumang mga gumaganang mga survey results positibo sa mga grupo ni Rodrigo Duterte na mga kandidato sa Senado lalo na sa Kongreso. Ikatlo,
Kailangan magsagawa, carry forward domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, unlock, investigate drug war and the confidential fund cases. Isulong ng husto. Ika-4, disqualify key candidates. Hanapan ng butas at magsangat ng kaso laban sa mga kandidato na ito na mga burluloy at aralay ni Duterte ayon dito sa original copy ng Oplan Horus na ito. And ang panglima, counter disinformation and shut down Duterte's fake accounts. Pag-uusapan natin ang bawat detalye nito mamaya ng konti. And finally, i-freeze ang mga assets ni Duterte. I-freeze ang mga assets ni Duterte. Now, napakinggan ninyo mismong mga data doon sa Oplan Horus. Ulitin ko, hindi natin sinasabing authentic ito, hindi natin sinasabing fake ito. Ang ating paninindigan dito, either Oplan Horus is fake or genuine or real. Ang puntong mga nabanggit ko sa inyo ay bentahuso para sa mga Pilipino. So, para sa ating individual na mga mamamayan, ito ang aking sasabihin. Hindi tayo naghuhusga kung totoo o hindi itong mga dokumento na ito. Ang importante, ang laman ng mga dokumento na ito. Sa isang maiksing mga pananalita, ito pong Oplan Horus na ito, iisa lamang ang ibig sabihin. Lipulin, burahin, itapon sa dagat, sabi ni Duterte. Itapon sa dagat, sabi ni Sara Duterte. Ang mga Duterte, maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw, ang hangarin ng Oplan Horus na ito, whether it is coming from BBM or coming from the camp of Sara Duterte, upang wasakin ang pangalan ni BBM, isa lamang ang maliwanag dito at ito ang paninindigan natin na dapat natin gawing mga Pilipino. Lipulin, burahin, itapon sa dagat ang mga kampong ng pamilya ng Duterte. Hindi lamang yan ay personal, nothing personal. Ito ay dahilan sa adhikain nating mga Pilipino, true Filipinos, patriotic Filipinos, na nagnanais na isulong ang bansa natin. Gawa ng napakatagal ng panahon, Pearl of the Orient, naurusan na tayo ng lahat ng mga bansa sa Asia. Why? Dahilan sa patuloy na pagtangkilik natin ng political family dynasties. So ito'y pagkakataon ng operation na ito, itong Oplan Horus na ito is one positive move for the Filipinos. Naburahin natin ang political dynasties, one party, one family at a time. Maliwanag dito, Oplan Horus, burahin, itapon na sa dagat ang pamilya ng mga Duterte. Hindi lamang ang pamilya ng mga Duterte, ang mga burluloy at mga alalay nito. Sabagat ang mga ito ay hindi tunay na mga Pilipino. Ang mga ito ay mga alalay ng mga Duterte. For example, pakinggan ninyo ang tunig na ito ni Robin Padilla. Pinupuro sa kami lahat ng mga supporter ni pakinggan ninyo, ha? Digong. Nag-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss.
Kasi Nakita- walang order sa amin na galing sa inyo yan. Walang order sa amin. Senator Robin Hood Padilla. Hinalal ninyo, taong bayan. Pero ang kanyang paglilingkod, hindi sa taong bayan, kundi kay Tatay Digong at sa kanyang pamilya. Pag in-order ni Sara, in-order ni Digong, kakalad ka rin kita. Mga katagang itinatapon niya yan kay General Torre III. Ako mismo ang kakaladkad sa iyo. Iko-content kita, Robin Padilla. Maliwanag na halimbawa kung bakit ang mga dynastiya sa bansa kailangang burahin, lipunin, itapon sa dagat. Mga katagang ni Sara Duterte mismo yan. Gurgurin, sabi ni Sara Duterte. Maliwanag na bentaha po sa Pilipinas kung ang isang political dynasty ay mabubura sa bansa. Ang Duterte Free Philippines, ba napakagandang pakinggan sa mga nagmamahal sa bayan natin. Sa kasalukuyan, in accordance with Oplan Horus, maliwanag po na nakalahado ng mga sinabi natin. 3 punto ang ipinagdidiinan dito na kailangang isagawa natin. Tayong mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayang tinubuan. Nalipol ang political dynasty sa bansa. Ito na ang magandang hakbang. Unahin natin ang may mga kasamaan na inilalantad at ikinakalat sa bansa. Sad to say, pamilya ng mga Duterte. Salamat. Point number 1, ikulong si Duterte. Nanduro na siya ICC. Nakasampa na ang mga kaso, bagaman ang kanyang abogado ay nagsampa na ng formal na sagot at kahilingan sa ICC, sa Hague. Napawalang sala sapagat hindi nasakop ng ICC ang mga krimen ni Rodrigo Duterte. Bantayan natin. Ipanalangin natin na ang katotohanan ang mahantad. Managot ang dapat managot. Malakas ang sakdal laban sa mga Duterte. Panindigan ito ng mga nagtuturo ng mga kasalanan na ito sa kanya. Nagkatotoo na, nanduro na sa ICC, ano man ang paraan na ginamit, at least, step 1 nanduro na. Marami ang mga umaasa sa ating mga Pilipino na may pagkakaloob ang tunay na katarungan. Ang sagot sa mga katanungang bakit hindi ang Korte ng Pilipinas ang duminig sa kaso na ito, sabagat ang Korte ng Pilipinas ay may tali sa leeg. For the longest time, sa kasaysayan ng politika sa bansa, kung sinong presidente, siya ang may hawak ng katarungan sa bansa. So kung itong Oplan Horus na ito'y maisa sa katuparan nating mga Pilipino mismo, malaki ang bentaha, one political dynasty down to the drain. Tapo natin sa Manila Bay. Itapo natin sa South China Sea ang mga ito. Sa panig ni Sara Duterte, ito ang pinakang mapanganib riyan. At least curtailed, tamed, nabawasan ng konti ang panganib na galing sa kanilang padre de familia, Rodrigo Duterte. Nanduro na sa Hague. Although alam naman natin ang mga kasaysayan dyan sa bansa, yung brain ng sindikato nasa loob ng Bilibid Prison, pero may mga napapatay pa rin sa labas at may mga droga pa rin kumakalat. In the same manner, maaaring nanduro na sa The Hague si Mr. Rodrigo Duterte, pero ang kanyang mga galamay, napakinggan naman ninyo. Isang utos lang kay Robin Padilla, pwede na kayong kalad ka rin. Nagaantay lamang ng utos kay Sara o kaya kay
Tatay Digong, Sara Duterte. May impeachment tayo ngayon na binabantayan. Ito ang pinakang mapanganib na personality sa mga Duterte ngayon. Sapagat siya ngayon ang tumatayong pinuno. Tandaan ninyo, hindi lamang ang impeachment ang kailangan bantayan natin, kundi ang maraming mga kaso pa ng mga paghawak, gamit ng pera ng taong bayan. Sa katapusan ng buwan ng Hulyo, sisimulan ng Senado ang pagdinig sa kaso ng impeachment. Ang mga Pilipino ay meron pong karapatan at merong obligasyon na tulungan na mahantad ang tunay na katotohanan dito sa impeachment na ito laban kay Sara Duterte. Kailangan lamang natin ng pananalangin, kailangan lamang natin ng pagbigay ng mga suporta sa magitan ng mga dokumento na tangan-tangan natin. Sabi ko na nga, if you see something, say something. Ito pong eleksyon sa Mayo 12 ay maliwanag na daan para sa ating mga Pilipino, sa bawat isa sa inyo na may karapatang bumoto sa bansa. Obligasyon ninyo ito na ihalalamang ang mga tao na papatay sa isang kanser ng bayan, ang political dynasty. At itong Oplan Horrors na ito ay isang napakagandang guideline kung paano natin gagawin ang mga responsibilidad natin bilang mga tunay na mga Pilipino. Again, ulitin ko sa mga bagong bukas ng kanilang mga computers, wala sa atin kung ang Oplan Horrors na ito ay fake or real. Ang sa atin dito, ang content, ang laman nito na patungkol sa ating mga mamamayang Pilipino kung papaano natin papatayin ang political dynasty sa bansa. Hindi lamang si Sara, sabi ko na nga ang mga alalay niya mismo, ang kanyang mga kapatid, si Pulong Duterte, si Baste Duterte. Alala ninyo yung asan ba yung report natin kay, meron tayong mga report dito kay Pulong. For example, Pulong Duterte, ito lamang ay nitong nakalipas lamang na 24 oras. Multiple criminal charges have been filed against Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Z. Duterte, including human trafficking, attempted murder, grave threats, and physical injuries. Pagkatapos ng isang negosyante ay magharap ng reklamo dahilan sa violent drunken altercation na nangyari sa loob ng isang bar sa Barangay Obrero nitong Pebrero 23 lamang. Several days ago, Pebrero 23, 10 days ago nang maganap ito. Sabi rito sa report ngayong araw na ito, the complaint was filed by 37-year-old Criston John Patria E. Moreno, also known as Criston John Patriarca, a resident of Panacan, Davao City, who submitted a sworn statement to the Criminal Investigation and Detection Group and the Office of the City Prosecutor. Ano ang kanyang reklamo? Di ko nababasahin ng detalyado, pero ayon dito sa kanyang pahayag, ng araw na yan ay pumunta siya sa bar, pinatawag siya sa bar ni Pulong Duterte. At saka ang kilala nating negosyante Charlie Tan. Remember the name? Charlie Tan. Kasama si Pulong Duterte,
doon sa naturang bar, nagiinuman, nagkakahappy-happy. Ngayon ang sabi ni Pulong, halika nga, Kristen, bigyan mo kami ng mga babae rito. Bigyan mo kami ng mga babae. So, I don't know kung anong trabaho naman itong si Kristen. Umalis, bumalik, may mga babae na. May mga babae na. Kanya-kanya na silang mga babae roon. Si Charlie Tan, yung mga barkada nilang dalawa, at saka si Pulong Duterte. Nagka-happy-happy na. Yung isang lalaki, walang babae. Nagalit ngayon. Nagsumbong kay Pulong Duterte. Bakit ako walang babae? Ba't kayo may mga babae? Ayaw kong bigyan yata ni Criston eh. Nagalit si Pulong. Psst! Halika nga, bakit hindi mo binigyan ng babae ito? Doon na nagsimula. Doon sa mga litratong nakaabot sa atin, kinaladkad siya, binugbog. Kinaladkad doon sa hagdan. Ito ang kaso ngayon ni Pulong Duterte na iniharap ni Criston. Physical injuries, grave threats, human trafficking, attempted murder. Pulong Duterte. Liban pa yan sa 51 billion na nawalang pera sa Kongreso allotted sa kanyang distrito sa panahon ng kanyang tatay, Rodrigo Duterte. So yan si Pulong Duterte. Sebastian Duterte, pareho rin ito eh. Itong si Sebastian ang pinakang maraming mga deposito sa bangko na ibinahagi sa kanya ng kanyang pamilya ng tatay niya. Sa ayon kay Tony Antonio Trillanes, galing sa mga issues ng droga. Kaya dito sa Oplan Horus, tulungan natin itong mga hindi masyado pang maliliwanag na mga issues na ito, like itong mga undocumented pa na mga pera na ito na pinamamahagi, dinedeposito sa mga bangko nitong magkakapatid na ito, galing kay kung kanino. Galing kanino, question mark. Tulungan natin ito. Oplan Horus. Bigay natin sa mga korte ang mga dokumentong karagdagan. Mapagtibay ang mga kaso na ito laban sa mga pamilya, Sebastian Duterte, Paulo Duterte, Sara Duterte, lahat ng mga ito'y involved sa mga wawala, hocus-pocus na mga pera. Kaya nga ba't sabi ko kanina, ang pinakang purpose talaga nitong Oplan Horus na ito, whether it's a hoax or not, lipulin ang political dynasty starting from the family of Rodrigo Duterte. Kapag naubos sa mga Duterte, especially ngayong eleksyon na ito ng 2025 at ang kanyang mga alipores, tandaan ninyo, PDP laban, fully financed, partially financed by the money coming from Chinese Communist Party. Meron silang kasunduan na pinirmahan noong 2018. Magsasama sa hirap at ginhawa. Politika, partido, politika, ekonomiya, militar. Magsama sa hirap at ginhawa, kasunduan in 2018, pinirmahan ng pamunuan ng PDP laban. Sino ang pamunuan ngayon? Robin Padilla, PDP laban. Bagaman ang pinag-uusapan natin ay nakatutok sa pamilya ng mga Duterte, ito pong Oplan Horus na ito, dapat itutok hindi lamang sa pamilya na ito, but for a start, sabi ko na nga, one political dynasty down at a time. Ito ang focus ng Oplan Horus. Dito natin simulan ang ating paggalaw laban sa political dynasty. At ang pinakang magandang instrumento nito, itong eleksyon sa A12. Local election, midterm election kung tawagin.
Pag nawala ang mga alipores nila sa eleksyon na ito, matatapos ang kanilang paghahari sa politika. One political dynasty down. Tuluyan ang mapuputol ang pakikialam ng Chinese Communist Party. Sabagat sila lang naman ang conduit ng Chinese Communist Party sa bansang Pilipinas. Kung ang galamay na ito, ang tentacle na ito ng Chinese Communist Party na nakapulupot diyan sa Pilipinas ay maputol, makahihinga tayo ng maluwag. May laban na tayo sa West Philippine Sea. May laban tayo sa mga spy diyan sa bansa. Mawawala na ang panganib ng province of China. Mababawasan na ang kuko ng mga criminal drug triads dyan sa bansa. Mahalaga ang 2025 elections, mga bayang kong minamahal. Now, tingnan natin bakit ang political dynasty na ito ni Mr. Rodrigo Duterte ang isa sa mga importanteng mauna na mabura, itapon sa dagat. Sabi nga ni Sara, itapon sa dagat, gurgurin ko siya. Pag ako'y namatay, patayin ninyo. Si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos, si Martin Romualdez. Ang isa sa mga panganib dito, mga kababayan, kung kailangang maputol. Sabi ko na nga, yung mga katagamismo ni Robin Padilla ang pagbatayan natin. Ano ang sabi ni Robin Padilla? Kung iutos ito ni Sara o kaya ni Tatay Digong, talagang kakalaggaring kita. Mga kataga na kung palalawakin natin ang kahulugan nito, it is power, unlimited power. Not given by the Filipino people, but given by a political dynasty leader. Kaya ano mga nangyayari ngayon diyan sa bansa? Gulong-gulo tayo sa bansa. Hindi makausad ang ekonomiya ng bansa dahilan sa mga political dynasties. Tingnan na lamang ninyo itong mga epekto ng isa sa mga tentacles ng Duterte family sa bansa, the Chinese Communist Party. Mga troll farms ang ibig natin sabihin. Mga bayaran, 50,000, 20,000 a month sa mga lower echelon ng mga paid vloggers. Mga troll farms. Ano ang sabi nila? Pikit mata, tatanggapin nila 20,000. Walang problema sa akin yan. Kahit tawagin akong online trolls, as long as kumita ako, walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Aray. Napakarami. Aray. Marami. Kasi maganda yung kita eh. Actually, marami akong kakilala mga vloggers na talagang garapalan talaga. So ngayon, marami talagang lumalabas na mga vloggers na talagang sumusuporta. At marami ring mga politiko na gumagamit ng mga vloggers or ng mga YouTubers para i-promote kung ano yung meron sila. Ganon talaga. Number one na promoter dyan sa Pilipinas ng black propaganda, Chinese Communist Party. Yan ang kaagapay ng mga nakikita at nahuhuli ng NBI na mga eavesdropping machineries ng Chinese Communist Party. Ilan na ang mga nangahuli nila? At dito sa social media,
meron tayong mga makapili, mga Chinese-blooded na hindi maiwaglit sa kanilang mga kaisipan ang indoktrinasyon ng Chinese Communist Party. Kagaya halimbawa nitong inilantad ni Senator Francis Tolentino. Bah, saludo ako ngayon sa iyo, sir. I don't know kung anong ihip ng hangin at kinalaban mo ang mga inchik diyan sa Pilipinas. But at this very moment, I salute you. Re-electionist Senator Francis Tolentino. Hinamon nito ang Makati-based advertising marketing company Infinitus or Infinite Us Marketing Solutions Incorporated na dumalo sila sa hearing ng Senado na ipatatawag ni Tolentino. Sabagat kaliwat kanan ng mga palabas nitong mga press releases ang pamunuan nitong Infinitus na wala silang kaugnayan dito sa mga ibinibintang sa kanila na sila ang link ng mga troll operations diyan sa bansa. Ang sabi ni Tolentino, will have a hearing on May 5. Everything will be under oath. So kung yung Infinite Us ay i-deny na huwag natin gawin sa media, sabi ni Tolentino. Humarap tayo, mag-attend tayo sa hearing ng Senado. Ito po ay may kaugnayan doon sa pinalabas ni Tolentino na report ng isang araw sa na yung kanyang, there you are, na ang Chinese Communist Party ay nagbayad dito sa Infinite Us ng halagang 930,000 kontrata ng embahada ng China, Chinese Communist Party Embassy sa Pilipinas with Infinitus upang i-promote kung ano man ang i-promote. Hindi natin alam. Ang alam natin, merong kasunduan ng dalawang ito, ang Infinitas at ang Chinese Communist Party, na magsagawa ng business transaction, promotion, marketing. Kung ano ito, dapat liwanagin ito dyan sa hearing ng Senado. Kaya itong si Rufus Rodriguez, dahilan dito sa natuklasan na itong connivance between Infinite Us or Infinitus with the Chinese Communist Party in the Philippines. Sabi ni Rufus Gutierrez, kailangan itong mga troll farms na ito ay kasuhan ng treason. Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, sabi niya sa Department of Justice, magharap ng kasong treason laban sa Makati-based company na ito na kung saan kontratado ng Chinese Communist Party na i-promote ang mga narratives ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Pakinggan natin sandali itong report na ito ng ANC na maliwanagan natin ang issue na ito na pinahayag ni Congressman Rufus Rodriguez. Senator Francis Tolentino believes the owner of Infinite Us Marketing Solutions could face imprisonment if proven the Chinese embassy paid the company to operate a troll farm. Tolentino says aside from violations of cybercrime laws, those involved could also face charges of treason. When I presented the check, there was no denial whatsoever. There was no rebuttal whatsoever. Just a blanket denial that they're not meddling. But hindi nila sinabi na hindi totoo yung Infinitus. Hindi nila sinabi na wala silang contract with Infinitus. They never even denied the existence of this check coming from the Chinese embassies. The core here is that they betrayed their citizenship. Pilipino sila eh. Bakit sila nagpagamit sa China? Exactly. Pilipino sila. Bakit sila nagpagamit sa mga dayuhan? Pilipino sila. Bakit hinayaan nilang
maging bahagi sila sa paninira ng sarili nilang bansa. Exactly. Tolentino also called on the Department of Foreign Affairs to compel Chinese diplomats to give their side on the matter. I look forward to seeing the day when we will be expelling some Chinese diplomats because of this incident. I look forward to the day when the Department of Foreign Affairs would really summon the Chinese ambassador and let him explain what they have done to our country. Oplan Horus. Dapat ito ay hindi operasyon ng anumang partido eh. Sabi ko na nga, it is not important to us whether this is a hoax or real. Kung ito'y galing sa grupo ni Bongbong Marcos, wala tayong pakialam sabagat ang content, ang essence, ang laman, ang kahulugan nitong Oplan Horus na ito ay hinaharap ng mga Pilipino. Tingnan na lamang ninyo itong pamamayagpag ng mga Chinese dyan. Nagsimula ito kay Gloria Macapagal sa kanyang CTE deal. Nabura nung pumasok si Noynoy Aquino. Pumasok si Rodrigo Duterte na mayagpag almost gawing province of China ang Pilipinas. Kaya hanggang ngayon ang pinakamalaking panganib threat diyan sa Pilipinas ay dala ng Chinese Communist Party. Tingnan na lamang ninyo yung nakalipas na Labor Day. Mayo ang 1. Bayan kong minamahal. Mayo ang 1. Nagrally yung mga magsasaka kuno natin. Quote and unquote. Mga magsasaka kuno. Tingnan ninyong maigi, busisiin ninyo ang bawat video na inyong makikita. May mga magsasaka ba na kayang gumastos ng milyon-milyon na mga banners? Tingnan ninyo yung mga banners. Halos mas marami pa yung banners kaysa sa mga taong dumalo sa rally ng Mayo 1 diyan sa Mendiola, sa Maynila. At hindi lamang yan, makikita ninyo ang ebidensya ng funding ng Chinese Communist Party. Hindi ko sinasabi na bahagi ito ng 930,000 na kontrata ng Infinitus sa Chinese Communist Party embassy dyan sa Pilipinas. Sabagat Septyembre pa ito ibinigay. Baka iba ng cheque ang ginamit dito. Sa rally na ito nitong Mayo 1, tingnan ninyong maigi. May lakas ng loob silang i-display mismo ang kanilang simbolo ng komunismo, ang hammer and sickle. Mandakin mo, may mga bandilang nandoon nakaukit ang simbolo ng Communist Party. Liban ba dyan, karagdagan pa riyan, meron pang tangan-tangan na inukit. Isang nakaukit na hammer o kaya martilyo at saka isang nakaukit na sickle o kaya karit sa Tagalog. Tingnan ninyo ang aking page, ang aking Facebook page, nandoon ang mga litrato nito. Sa black and white, ito ang habang nagre-report ang ating kinatawa ng anong station ito, GMA, TV Patrol. Tingnan ninyong maigi sa likod ng reporter, yung karit at saka yung maso o kaya martilyo. Sa likod ng reporter ng TV Patrol. Hantaran. Kailan pa nangyari ihantad ng Chinese Communist Party ang kanilang mga simbolo sa mga rally ng mga Pilipino sa kalsada? Ngayon lamang ito nakita ko. Hindi lamang yan itong sa ibaba. Mga banners ito ng Chinese Communist Party. Kailan pa nangyari ito na may lakas ng loob sila na mamayagpag sa main thoroughfare ng seat of government ng Pilipinas, Metro Manila area.
ganyang kalakas ng loob ang mga komunista ngayon sa bansa. Nakakita naman ninyo, mga spy equipment, naglipa na riyan sa ating mga kalsada. Ilan pa lamang itong mga nangahuhuli? 5 na may mga modernong kagamitan sa spying, and then turista pa ang pasaporte. Asan yung 3 milyon na sinasabi ni Trillanes at saka Panfilo Lacson na mga nauna ng pumasok sa bansa, na mga miyembro ng PLA, na mga nag-disguise na mga empleyado executive ng mga pogo sa bansa. At least yung pogo halos ay burado na. So yung kanilang economic arm ng Chinese Communist Party sa bansa, at least nabawasan na. Kaya ngayon nagtatago sila doon sa mga high-rise building. Diba, nang wala na silang mataguan ng mga pogo operation centers. Sa Tarlac, sa Pampanga, sa Cavite, sa Davao, sa Cebu, mga nangawala na. I hope nangawala na. Asa na sila ngayon? Nandoon sila sa mga exclusive subdivisions. Nandoon sila sa mga high-rise buildings. Pag may makita kayong mga high-ace van na fully tinted, kulay puti, silipin ninyo ang loob, ang itinatransport niyan ay mga Chinese. Ganyan kagarapal na ngayon ang mga Chinese sa Pilipinas. Hantara na ang kanilang pagpapakitang lakas. Bakit? Dahilan sa political dynasty. Kaya itong Oplan Horus na ito, mga kababayan ko, hindi ito Oplan Horus ng grupo ni Marcos. Kung ito ay totoo, hindi ito Oplan Horus kung ito'y fake na planted lamang ng grupo ni Sara Duterte. Kundi ang Oplan Horus ay organisasyon dapat nating mga pure-blooded na mga Pilipino. Kayong mga Filipino citizens, especially nandyan sa loob ng bansa, ito ang dapat operation ninyo. Oplan Horus, pagpatay, pagtapon, sabi nga ni Sara Duterte, pagburgur, at sabi ni Rodrigo Duterte, itapon natin sa Manila Bay ang mga political dynasties na ito. At ang Oplan Horus ay isang magandang dokumento na maging unang batayan natin kung papaano burahin ang mga political dynasties, one dynasty at a time. Oplan Horus is a good one, sabagat ang target nito isa sa mga malalaking mga political dynasty sa bansa na mga kalawang na pumapatay sa ekonomiya ng Pilipinas. Kalawang kaya't hindi makausad ang Pilipinas. Kalawang na kumikitil ng buhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Political dynasty. Ito na ang pagkakataon ninyo, bayan ko. Hanapin ninyo yung guidelines ng Oplan Horus at doon natin ibatay ang galaw natin. Nais natin kumatok sa liderato ng simbahan. Sabagat ang Oplan Horus na itong kilusan laban sa dinastiya, hindi mananagumpay dahilan sa protracted activities ng mga kababayan natin. Naalaala ko si Cardinal Sin. He may not be the original mover ng people power, pero ang malaking tulong na naiambag ng simbahan ang nagbunsod sa taong bayan. Considering 85% ng mga Pilipino ay mga Katoliko. Kumakatok tayo sa simbahan. Kagaya ng nasabi ko 2 weeks, 3 weeks ago, na kailangan natin ang liderato ng simbahan.
na kailangan ng mga pare sa kanilang mga sermon ibaba ang tono sa tono ng mga ordinaryong mamamayan. Na ang kanilang mga homily kailangan ay nakadirekto sa bawat puso ng mga mamamayan na maikintal sa puso nating mga Katoliko na ang pagmamahal sa bayan ay napakahalaga. Pangalawa sa pagmamahal sa pamilya. Sapagkat ang bayan natin ang kumukup-kup sa atin. Without a country, we are nobody. Wala kang bansa, wala kang pagkatao. Ang kaluluwa mo ay lulutang-lutang na walang patutunguhan. Ang bansa ang isa, pangalawa, na pinakang importanteng batayan ng personalidad ng isang tao. Una ang pamilya, ikalawa ang bansa. Tingnan ninyo yung mga pumapasok sa south border namin dito. Iniiwanan nila ang kanilang bansa sa bakat hindi sila mabigyan ng maayos na buhay. Pupunta sa Amerika. Itinaboy ng Amerika pabalik sa kanilang bansa. Wandering Jew. Palaboy na mamamayan. Antayin ba natin dumating tayo sa ganyang uri ng panahon? Kung ang bansa natin ay kubkub na ng China sabagat sabi ni Mr. Duterte, gawin na lang ninyo kaming province of China. Eh di, maganda yan. Rodrigo Duterte. Kaya nga sabi ko, kita mo no? gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We see. Antayin ba natin umabot ng bansa na ganyaan? Oplang horrors, mga kababayan ko. Either ito ay hoax or real, i-push natin. Puso ko sa bayan ko. Isulong natin sa bakadyaan ay para sa ating mga mamamayang mga Pilipino. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At yan ang ating pakikipag-ugnayan sa ating taong bayan. Ugnayan, pakinggan. Sa bakadyaan ng tinig nating mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isang paglilingkod sa ating mga kababayang minamahal. Public service. Yan ang ating ikalawang oras ng Fun Saturday. Saturday Live. Yan ang ating insights. Insight, Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana ho ay makintal sa isipan natin ang mga katagang inipong napakinggan sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Yan ay pagmamahal natin sa mga kababayan na nagbubunsod sa atin na may paabot sa makakaya nating pamamaraan ang mensahe sa bawat puso, sa bawat